Blessed are those who believe without seeing. John 20 verse 29. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito, magagandang markers ito. Bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiyats sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Okay, ang isang ito ay pwedeng fulcrum point or yung sa gitna. Siya yung pinakasentro at tingnan nyo ang palibot. Sa apat na direksyon, north, south, east, west, ay meron kayong makikita na iba pang bato na may marka. Okay, sa layo na pinakamalapit ay tingnan nyo dyan, 3 meters pinakamalapit at pinakamalayo 15 sa ganyan. So para siyang siso, sa gitna yung fulcrum o yung tinatawag na central marker. At pangalawang teorya nito ay pwedeng nakuhang hollow treasure in the rock, yung hollow rock treasures. Ito yung ibang signs atin okay, unahin muna natin itong mga katiyats, itong parang pyramid na hugis na bato. Meron siyang hindi lang tudat kundi talagang butas at malalim, kasya ang kamao. So unang teorya dito ay pwedeng recovered treasure ito. Kaya tingnan nyo kung mayroong bagong palatandaan na yan ay sinilsil or sinisisil, makikita kasi yan dyan. Kung puti pa, may pagkaputi pa tong butas, ibig sabihin bagong butas lang yan. Hindi kasing kulay ng kanyang dito. So kung medyo maputi ito at bagong binasag, merong laman yan kasi hollow treasure, hollow rock. Pero kung sa tingin nyo, ito parang sinilisil kasi butas talaga. Pero kung yan ay sa tingin nyo matagal na, kung ang loob niyan ay nilumot din, ibig sabihin ay hindi pa yan nakuha. Pero kung wala pang lumot ang loob niyan, yung parang 10 taon lang na sinilsil, ibig sabihin recovered quick deposit. Quick deposit, yung madaling makuha lang na nilagay sa mga bato tulad ng ganyan. Okay, kung mag side view siya ay merong parang triangle na engraved at sa likod nito ay meron ding mga marka. Tingnan natin ang likod. Ito yan. So ito yung malalim na butas. Ito yung parang triangle na ganyan. At dito ay parang mga square siya. Hindi siya bilog. Ayan. So katulad nito, nagsasabi siya na mayroong treasure. Ngayon, kung hindi pa ito nakuha, ang ating paraan sa paghanap nito, kasi hindi naman tayong nagbaon yan, analysis lang tayo, ay dito na tayo sa harapan. Itong parang triangle ay pwedeng siya na ang pointer. So dito lang. At dalawang boxes, square is item. So pwedeng dalawang item na maliit kung hindi pa ito nakuha. Ang layo niyan, pinakamalayo ay 5 meters. Kung pagbasihan ang circle, ito kasi ang pinakamalalim, 5 meters yan karamihan ang distansya niyan. So okay kayo sa harapan ito dito in 5 meters. Okay, so paatras kayo dito, galing sa 5 ay papunta kayo sa 3. Okay, yan lang, dalawang tisdig lang. Wala ito sa baba niya kasi maliit lang siya na bato, hindi pwedeng hukayin yung baba niya, babagsak siya. Okay, so punta tayo sa ibang signs na maganda. Hindi ko tiyak kung isa lang ang may-ari nito kasi na-save ko ito sa folder. So ito,
Ayan, man-made yan. Talagang ginawa din. So itong mga sign ng hapon, dalawahan kasi yan na direksyon. Katulad nitong teardrop, ito. Yung ganyan. Ang teardrop, kapag nakatayo, ay dito yan sa baba. Babagsak siya kasi luha nga siya, tubig. Patak ng tubig. Pero kung nakatagilid ang teardrop, katulad nito, ay pwedeng dito ang direksyon niya. Okay, kaya standard na distance ng hapon ay 5 meters. Check nyo rin sa 5 meters. Tisdig din kayo dyan. Okay, at kung may time pa, kung wala dito sa tinuturo ng matulis, baliktarin nyo katulad nitong example natin dito sa itaas, na itong bilog ang direksyon ng pagbagsak ng patak ng tubig. Okay, another sign. Ito, maganda rin ito. Ang kahulugan nito ay takara. Takara means treasures in different kind. Takara. So ibang ang meaning niyan ay iba kaysa ganito. Ito naman ay pure gold ito, kin. So ito ay pure gold, walang halo. Ang takara ay may halo-halo yan, assorted. Pwedeng gemstones, pwedeng jade, minerals, pwedeng diamond, pinagalo-halo na treasures. Takara. Ngayon ang takara ay letter T pa rin yan. Ibig sabihin ng letter T ay under. So pwedeng dito lang yan sa harap. So dumistansya lang kayo 3-5 lang meters. Huwag masyadong lumapit kasi hindi naman magbaon ng hapon ng sagad sa bato. Kasi ang bato mahuhulog kapag maghukay ang malalim. So dito yan sa distansya ng 3 or 5 meters. So yan ang ating takara symbol. Under kasi yan, so pwedeng harapan lang or malapit sa kanya. Pero hindi pwedeng under kasi babagsak nga ang bato. Okay, mga ano kasi ito, medyo mababaw lang yan. So expected 4 to 5 meters lang ang lalim niyan. Yan, mga ano kasi yan, yan ang mga minadali na pagbaon. Mga ganyang mga sign, mga simple na sign lang, hindi komplikado. Ito ang komplikado na marker. Ito, dalawahan kasi ang turo nito. Tatlo pa. Itong B ay pwedeng nagturo siya dito. Pero minsan ang B kapag nakatayo, yan ay entrance to tunnel. Ang direksyon nito ay baliktad. So meron siyang binigay na ito 5. So merong item sa 5 meters. Ngayon, saan ba hanapin yung 5 na yan? Kasi ang pointer niya ay dalawa. Meron dito itong una. Ito. Yan nagturo. Itong matulis. Pangalawang matulis, ito meron pang tool mark. Ang pangalawang matulis, parang tuka to ng ibon eh. So tuka ng ibon, kung yan ay tuka ng ibon, ay diyan yan nakaturo sa pinupuntirya ng tuka. Ayan, kaya dito, komplikado ito. Para sa akin ay talagang i-try and try natin. Pero tingnan lang natin ang mga directions. So all in all, merong 3 na direksyon kasi pwedeng sundan natin to. Pero panghuli na to, ito ay pangatlo na. Lahat 5 meters ang tisdig. Ito naman, ito at ito ay kapareho ang tinuturo nila.
So kung kunin natin ang sentro ng P, i-reverse natin dito rin. At itong tuka ay dito rin yan. So halos pareho lang. So 5 meters dyan na direksyon. Okay, ito yung item 5. Ngayon kung baliktad tayo, meron siyang guhit dito, tool mark. So ito yung pangalawa. Maganda rin ito. So sundan ng tuka. Test dig ng 5 meters distance. Test dig natin ngayon ay 3 meters na, hindi na 2 meters kasi kumakapal na ang lupa. Okay, so yan lang ang aking analysis mga katiyats sa inyong marker. Lahat magaganda yan. At sana patnubayan tayo ng dakila at ultimate decoder ng universe ang ating Panginoon. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. Perfect.